Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Parang nagbago yung isip ko eh. Eh kung patayin ko na lang kaya yung tatay mo? At ikaw. Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Biyernes sa Abot Kamay na Pangarap. Nagkausap na nga itong si RJ at itong si Balahadya kung saan nga sila magkikita at dala-dala itong pera na 100 million pesos kapalit sa buhay nga dito ni Don Pepe. At hindi nga tumawag ng pulis o mga kasamahan itong si RJ upang nang sa ganon ay hindi masasaktan ni Balahadya ang kanyang ama. Subalit labis pa rin ang pag-aalala dito ni Giselle na baka mapano itong kanyang kapatid na si Ube at ganoon din itong si Annalyn. At dahil sa kagustuhan ngang makatulong dito ni Annalyn, kaya agad naman na kinausap niya itong si Doc Lyndon Javier at sinabi na gusto niyang magmanman dito kay RJ at hindi nga magpapakita at sa ganoon ay mababantayan niya ang kanyang ama di umano. Subalit ay ang gusto naman mangyari dito ni Doc Lyndon Javier na pati siya ay sasama dito kay Annalyn Santos. At nang makarating na nga sila sa lugar kung saan magkikita na nga itong si RJ at itong si Balahadya, ay dito naman na biglang dumating mga kaibigan dito ni Annalyn na sina Nurse Evan at Karen at itong si Regan. At nagtanong itong si Annalyn na kung ano daw ang mga ginagawa nila dito. At dito naman na sinabi ni Nurse Karen na tinawagan daw sila dito ni Doc Lyndon at kinakailangan nga daw nila ng race back upang matulungan nga itong si Dr. Tanya. Kaya dito naman nag-disguise ang mga ito nang sa ganun na hindi nga sila makikilala. At hanggang gumabi na lamang ay hindi pa rin nagpapakita itong si Balahadya hanggang sa may tumawag nga dito kay RJ at yun pala itong si Moira at gumamit pa ito ng ibang voice effect nang sa ganun hindi siya makikilala dito ni Dr. Tanya. May kamera pa lang nilagay doon si Balahadya sa lugar kung saan nga daw sila magkikita. At kitang-kita nga dito ni Moira at tinatakot naman ni Moira itong si RJ na nagbago na nga daw ang kanyang isip. Paano daw kapag hindi na daw niya ituloy itong pera na ransom money at tatapusin na lamang daw niya itong si RJ. Kaya dito naman natakot itong si RJ nang makita niya na may silencer na nakatutok nga sa kanya. Baka ito na nga ang kanyang katapusan at mapanganib nga ang gagawin dito ni RJ sa pagligtas ng kanyang ama na walang hangkasiguruduhan. Samantala dito naman sa bahay ni Carlos ay dito naman na pinapasakay na nga itong si Lynette dito ni Dax upang puntahan ang bangko kung saan ay kukunin na nga nila ang lahat-lahat ng pera doon ni Lynette. At dito naman na tumawag itong si Moira kay Balahadya at kinamusta itong si Dax kung nagawa ba daw niya ang pinag-uutos nito. At dito naman na sinabi ni Balahadya na nagawa na nga daw nila at kinakailangan na hindi daw sasabit itong si Moira at hindi matitrace. At ang sagot naman dito ni Balahadya sa kanila na hindi daw sila matitrace kung walang ititrace. At dito nga napansin dito ni Lynette na dumating nga itong sasakyan ni Carlos at nakita nga ni Carlos itong sasakyan ni Harry na nakaparada doon sa kanilang bahay. At nagtataka ito na kung bakit naroon nga ang sasakyan dito ni Harry. Maliligtas nga ba ni Carlos itong si Harry na binugbog nga dito ni Dax dahil sa akala na mailigtas nga niya itong si Lynette, subalit hindi nga nakayanan ni Harry na iligtas itong si Lynette dahil sa malalaki nga itong kanyang kalaban. At kahit anong laban nga ni Harry ay wala nga siyang nagawa dito. At dito na kaya yan na magalit ng gusto itong si Carlos dito kay Lynette dahil sa kapababayaan nito at madadamay pa itong si Harry at isisisi lahat ni Carlos dito kay Lynette. Dito na rin kaya pagsisihan ni Lynette ang taong kanyang pinakasalan na hindi pala tunay na mabait ito at dito niya makasisisi ang kanyang sarili na kung bakit hindi niya kinikilala ng mabuti itong si Carlos Benitez. Yan po aking panibagong latest update today at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. Hanggang sa muli mga kapuso, bye-bye!